sa China at di man lang ito gumamit ng kondom. Oh my God! Wow! Pag-uwi niya ng Pinas, napansin niya na ang kanyang ari ay may mga kulay pula at green na butlig. Sa takot ay agad niya itong pinatingin sa doktor. Sir, di po ako pamilyar sa sakit mo pero base sa pananaliksik ko, meron ka pong Mongolian VD. Isa po itong pambihirang sakit sa ari at kailangan po nating putulin ang ari mo. Di makapaniwala ang Pinoy sa narinig kaya kinabukasan, naghanap siya ng Chinese na doktor sa Pinas para makasigurado. Meron ka ngang Mongolian VD, pagkumpirma ng Chinese na doktor. Kailangan po bang putulin ang ari ko? Sabi kasi ng isang doktor kailangan daw putulin ang ari ko. Mga doktor talaga sa Pinas, mga walang alam at gusto ka paperahan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di naman kailangang putulin ang ari mo eh. Nasiyahan ng Pinoy at biglang nabuhayan sa mga narinig. Totoo po ba, Dok? Tanong ng Pinoy. Sumagot naman ang doktor ng, oo, di na kailangan. Hintayin mo na lang mga 2 weeks, kusa na lang yan matatanggal. May isang matandang malilimutin ang nagmumotor at nabangga nito ang kotse ni Rendon. Galit na galit si Rendon na lumabas sa kotse at pinagsabihan ng matanda. Ano ba yan, tatang? Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse ko? Bayaran nyo yung nagasgas nyo dahil kung hindi, kahit matanda ka papipilayan talaga kita. Natakot ang matanda at agad humingi ng paumanhin. Naku iho, pasensya ka na di ko sinasadya. Di bale, babayaran ko na lang. Tatawagan ko lang ang anak ko. Mapera naman yun kasi kusinero yon. Tinawagan ng matanda ang kanyang anak at agad itong sumagot. Inagaw ni Rendon ang cellphone sa matanda at siya ang kumausap. Hoy kusinero, nabangga ang kotse ko ng tatay mo at malaki ang gasgas. Sabi ng tatay mo mapera ka daw dahil kusinero ka. Puntahan mo kami dito at bayaran mo to dahil kung hindi, pag-uumpu... Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bugin ko kayo ng tatay mo. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na sasakyan at bumaba si Sir Manny. Nilapitan niya si Rendon at binigyan ng mala shotgun na suntok at kaliwat kanan na kombinasyon. Nang ma-knockout na si Rendon, nilapitan ni Sir Manny ang kanyang itay. Tatay, boksingero po, hindi kusinero. May isang general ang nagdududa na ang kanyang 10 sundalo ay nakikipagtalik ng palihim sa kanyang malanding asawa. Isang gabi, pinainom ng general ng pampatulog ang kanyang asawa at nilagyan ng blade ang kanyang pagkababae para malaman kung sino ang gumagalaw dito. Kinabukasan, pinatawag ng general ang kanyang 10 sundalo at pinaghubad sa harap niya. Kung sino man sa inyo ang may sugat sa ari ay babarilin ko, galit na sabi ng general. Isa-isang naghubad ang 10 sundalo at 9 nga dito ay may sugat sa ari. Walang pagdadalawang isip ay binaril ng general ang 9 at lahat ito namatay. Pagtingin niya sa ika-10 sundalo ay wala itong sugat sa ari. Nilapitan ito ng general at kinamayan. Congrats! Ikaw lang ang tapat kong sundalo. Pinopromote kita ngayon bilang sarhento, sambit ng general. Sumagot naman ang ika-10 sundalo ng Salamat po Heniyal. Di po ako makapagsalita ng maayos. May sugat po ako siya.